Muli, mga magandang gabi po sa lahat. Salamat sa mainit na summer, no? Talaga naman, ano? Pero salamat sa Diyos, nandito pa rin tayo at nagbibigay papuri sa Panginoon Diyos sa linggong ito. No? Nasa ikalimang linggo na tayo. At ito na yung panghuling, pangpito, no? Pangpitong ako ay, no? I am, no? Nagsimula ito sa ako ang tinapay ng buhay, no? A few weeks ago. Tapos, sabi niya, ako ang liwanag ng mundo. I am light of the world. No, yung pangalawa. Pangatlo, sinabi niya, ako ang pintuan. No? I am the sheep gate. Ako yung pinto. No? Sabi ni Jesus, I am the sheep gate. Pangatlo, pang-apat, ako yung mabuting pastol. No? The other Sunday. Tapos, sinabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. No? The resurrection and the life. Pagkatapos, sinabi niya, no isang araw, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ngayon, ikapitong, ako ay, ako ang sinabi ngayon, I am the vine, you are the branches. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. So pitong mga iba-ibang mga ako, no, I am the light of the world. Para ipakita kung sino siya para sa atin, kung sino siya para sa atin. Yun yung kay identity, at sana dahil sa identity niya, tayo rin, no, ay kumapit sa ID na yun, sa identity na yan. Kumapit tayo sa Kanya, sa iba-ibang mga titulo natin, sa iba-ibang para sa mga nagugutom, siya'y tinapay. Para sa mga para sa nawawala sa dilim, siya ang liwanag ng mundo. Para sa mga para kung ano-ano mga pumapasok, no? Sabi niya, ako yung pintuan, no? Para harangan yung mga dapat pumasok at hindi dapat pumasok. Ako ang mabuting pastol. Sabi niya, papastolin ko kayo, dadalhin ko kayo sa pastulan, no? At sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. No? So hindi nagtatapos dito, yun ang para sa atin. Tapos kahapon, sabi niya, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. No? The way, the truth, and the life. Pag tayo nawawala, no, siya yung daan. No? Siya ang katotohanan, siya ang buhay. No? Kaya, at ngayon, pinapaalala sa atin na siya ang puno ng ubas. Kailangan tayo kumapit lagi, no? Naka-attach lagi sa atin. Napakaraming problema, no? Napakainit, napakaraming mga bad news na nangyayari sa atin. Pakinig tayo sa news, puros masasamang balita, para kukonti lang ang mabuting balita. Kung makinig lagi tayo sa balita, naku, talaga naman mawawalan tayo ng pag-asa sa dami ng problema sa kamunduhan. At mga problema, no? Bawat isa sa atin, ang dami-daming dala-dala, ang daming bit na mga problema. Pero, ang hamon sa atin, huwag tayo bibitaw. Basta nakakapit tayo sa Panginoon, okay lang. Basta kumapit tayo. May isang lalaki na pumara na magsimba. Pumara na siya magsimba. At isang araw na isipan ng pare bisitahin para kamustahin bakit hindi na nagsisimba. Pagdating niya sa bahay, kakatapos lang mag-ihaw ng tilapia, no? Yung lalaki, no, kakatapos lang mag-ihaw, no? At pumasok sila, no, walang salita-salita, no? Nandun yung nagbabagang uling, no? Tapos ang ginawa nung pare, no, kumuha ng isang uling, no, sa kanyang pang-ipit, no, nilabas, no. Unti-unti yung nagbabagang uling, no, unti-unti namatay, no, hanggang lumamig na yung uling, no. At walang salita-salita, no. Sabi nung lalaki, sabi niya, Father, alam ko na, naintindihan ko na, no. Kinuha niya yung uling na lumamig, ibinalik niya dun sa kasama ng mga uling na nagliliyab. Naintindihan niya. Pag tayo ay umalis sa ugat, no, para yung uling, no, yung mga nagbabagang uling,
may passion, may inspirasyon. Pag umalis tayo at bumukod tayo, hindi tayo mamumunga. No? Talagang tayo ay mamamatay. Parang mga sariwang ubas. Pag hindi na sariwa, anong mangyayari sa sariwang ubas? Mga raisins, di ba? Yung, anong raisins? Ano ulit? Pasas. Pasas. Isipin nyo, parang nangulubot na ubas, no? Mga maliliit na ubas. Pero yun ang mangyayari sa atin pag hindi tayo nakakabit sa ugat, no? Si Jesus. Pero pag nakakabit tayo, kailangan linisin. Ayaw natin magpalinis, no? Kasi gusto na masakit. Masakit pag pinuputulan, pag ginugupitan, no? Masakit. Ayaw natin ituwid. Pero bata man o matanda, patuloy tayong hinuhubog, patuloy tayo nililinis, walang katapusan, patuloy tayo nangungumpisal, walang tigil, paulit-ulit tayo bumabalik sa sakramento ng kumpisal para malinis. Pero ayaw nga natin mahubog, ayaw natin malinis. Pero pruning ang tawag sa Ingles, pinuprune, no? Para mas maging mabunga. Para maging mabunga. Ang pagiging mabunga ay paano tayo makapagbahagi sa ating mga kapwa, no? Sa kapatid. We become fruitful by sharing whatever we share. At sa gitna ng lahat ng ito, no, sana anuman dinananas natin, pag tayo nakakabit sa ugat, sa puno, sa puno ng ubas, kung tayo nakakabit, makikita natin ang kamay ng Diyos. Sasabihin natin, kaya pala nangyari to. Kaya pala ako ganito. Kaya pala nangyari itong trahedyang ito. Kaya pala nangyari itong kabutihan na to. Lahat may pagdudugtong-dugtong natin kung nakakabit tayo. Pero pag hindi tayo nakakabit sa puno, nakadetach tayo, hindi natin naunawaan. Bakit ba ang daming problema? Bakit ganito? Bakit? No? Kaya pag hindi tayo nakakabit, ang tanong ay bakit? Pag tayo nakakabit, ang tanong ay kaya pala. Kaya pala nangyari ito. Kaya pala hinayaan ng Diyos mangyari. Lahat ng nangyari sa atin may dahilan. May dahilan. At pag nakakabit tayo sa puno ng ubas, walang problema. Makikita natin ang kamay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang buhay. Buhay na buhay. No? Siya ang tinapay, siya ang pintuan, siya ang daan, siya ang puno ng ubas. Siya yung lahat para sa atin, para dalhin tayo sa Pasko ng muling pagkabuhay, magtiwala tayo sa isang Diyos na buhay. Salamat sa Diyos.